Magluluto tayo ngayon ng uod. So hindi ito yung klase ng uod na nakikita mo kung saan saan, at kung hindi ka pa pamilyar sa mga vlog ko about dito, ang tawag dito ay black soldier fly. Ito yung ginagawang alternative na patuka sa alinman sa mga alaga tulad ng manok, bibi, gansa, itik, pugo at iba pa, pati isda, tilapia, hito. Kasi napakaganda ito sa agribusiness kasi malaki yung matitipid mo, hindi lang sa expenses mo dyan, dahil ito ay mataas din ang protina nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang pag-aalaga po ng black soldier fly ay hindi lamang po yan dito sa Pilipinas. Ito ay global, kung saan buong mundo talaga yan ang nag-aalaga niyan. Doon sa ibang bansa tulad ng US is napakamahal ng presyo ng dried na black soldier fly larvae. So balik tayo doon sa ginagawa natin ditong ng pagluluto. Ang ginagawa natin ngayon ay ang pagluluto niyan para ma-preserve at yung mga sobra na mga larvae na hindi pa natin maipapakain ay mai-stock natin ito para maipakain sa mga susunod na buwan, dahil tumatagal ito ng ilang buwan bago masira. So makikita ninyo, ginagawa natin dyan ay dinadried natin siya ng maigi. So pagkatapos nating madried dyan, pwede na natin siyang ipakain sa ating mga alaga. And then ang application po na gagawin natin dito ay isa ito sa mga formula na gagamitin natin sa paggawa ng sarili nating commercial feeds. And ang black soldier fly larvae ay isa sa mga pinakamaganda na ingredients natin. Pwede nating gawing alternative sa soya dahil napakahirap maghanap ng soya meal. Kalimitan na minimum orders pagdating sa pagbili ng soya meal ay ilang tons, minsan 5 tons, at kung isa ka sa mga backyard ay napakahirap itong ubusin sa ilang buwan lang, at posible itong masira lang kung hindi ito nagamit agad, no? Pagkatapos ng 10 minuto na pagluluto natin, medyo gumaganda na at nagda-dried na yung mga larvae natin. So ang ginagawa natin dito ay ito ay testing lamang para makita natin kung feasible ba yung ganitong setup sa pagluluto. Kung mapapansin natin, medyo nagkakauling na. So hindi ito maganda at kailangan nating mag-fabricate ng stainless para sa lutuan, para maging maganda yung texture at yung appearance ng black soldier fly larvae natin. Pagkatapos ng 30 minutes ng pagluluto natin ay naging okay na yung gusto nating appearance, texture ng larvae natin. At hindi ko pa pala nasasabi sa inyo na ito ay binibili din ito para dun sa mga betta fish at iba pa na ginagamit ito sa mga aquarium sa bahay. So yung iba dyan, binibili ito para gawin na gel type na pagkain sa kanilang mga isda. So maraming application ang black soldier fly larvae, hindi lang ito sa commercial feeds, at pwede rin ito sa crayfish na pagkain nila. Marami talaga itong gamit, hindi lang doon. Okay, so ito na yung naluto natin, dried na black soldier fly larvae. So nakuha natin yung gusto nating texture, no? Kaya lang medyo nangitim siya dahil sa uling. So kailangan mag-produce tayo ng stainless para sa lutuan natin, or mag-fabricate ako ng automatic na lutuan para hindi na tayo nagmamano-mano ng 30 hours, 30 minutes. Kasi kapag mass production tayo, marami tayong kailangan na dapat isang salang lang ay na magkakapag-produce na tayo ng ilang 10 kilos. So yan, yung mga dried natin, no? Ang parang mani yung kanyang amoy. So makikita nyo, no? Titingnan natin, ayan, crispy. Ayan. Lutong-luto. And then so ito, no, mga kagri, no? Pwede na natin siyang ihalo sa feeds. Ay stock natin ito ng kahit ilang buwan. Pwede na to kasi dried na. So ayan. So subukan nating timbangin kung ilan yung na-produce.